Pwede dito. So magandang umaga po sa lahat. Pagbati po, kami po ay mula sa URS Morong at nandito po kami para ipresenta ang naging resulta ng research namin sa inyong lugar. So, prevalence of fungal plant pathogens in Oryza santibael and Siamese from selected farms in Baras, Rizal. Sa lahat po dito, sino po yung mahilig mag-underrice? Natawag po sa mga underrice please! Mas mahilig po magbenta po, ay mahilig po bumili po ng kinabok, ay pinatag pala. Mahilig po bumili ng popcorn at ano pa. So, ito po, ang rice po ay, so according po sa Food Consumption of the Philippines 2013, galing sa DOST, ang rice po ay ang top 1 most consumed food in the Philippines. So, yun po yung vital na kinakain po ng mga Pilipino. At nakikita naman po natin dito, ang corn naman po ay, nakikita po ang increase ng production na from 2012 to 2020. Isa din po pag marami po produce, marami pong nangangailangan po ng corn. Kasi po, mahilig din po siyang ihalo sa mga pagkain po natin sa Philippines, kahit po sa ginataan, sa popcorn, sa binatog, ganyan po. So, ito po ay ang mga pagkain na madalas na kinakain ng tao, kaya ito din po yung pinili namin, so, pinili po namin subject. Pero po, sabi po dito sa PSA po, noong 2022, since top 1 po ang rice, ang na-consume po ng overall 2022 pa lang ay nagkaroon po tayo ng 16.6 million of tons ng rice na consume po sa Pilipinas. Tapos, ang corn naman po, pag minamass produce po siya ayon sa statistika, from 2012 to 2023, nag-increase po yung production niya. Tapos, ang na-produce po nila doon ay, ayan po, metric tons, ito po, ganyan. Pero subalit po na marami po ang pinoproduce ng mga rice and corn, mahal po sila. So, bakit po sila mahal? Kasi po, hindi lang tao po ang nagkakasakit, pati po mga halaman. Therefore, the objective of our study is to know the fungal plant pathogens and the diseases associated with it. So, pag nalaman po namin kung paano po kumakalat yung mga disease na yun, maaari po tayo magkaroon ng prevention para po maiwasan yung mga crop losses, pwede po tayo magkaroon ng practices, tas implementation na ma-ensure po yung crop health. So, pag na-ensure po yung crop health, in accordance din po na since po ang Baras ay organic town, pwede po tayo makapag-improve pa po ng methods na mas matataas po yung higher yield po ng crop, pero organic pa rin po tayo. So, isa po yun sa purpose po ng study po natin. So, ito po ang study site. So, bakit po Baras? Kasi po, ang Baras po, according po kay Orbuta 2004, siya po ay isang recognized na first organic town in the Philippines. So, ito po, welcome to the home of Sikaran and first organic town of the Baras. So, kaya po siya pinili namin kasi na-curious po kami na gumagamit po kayo ng organic methods. Pero, ano po kaya yung mga sakit na nandun pa din? Kasi meron po tayong, mga crop yields po, di ba? Tsaka ang Rizal province po ay isang top contributor po ng mga agricultural na crops po sa Pilipinas. So, yung Baras po, isa po siyang factor doon, kaya naisip po namin na dito po kami mag-study. So, bali, ito po yung map po ng pinuntahan po namin sa tulong po ni Sir Jess. Bale, ito po, yung rectangle po na to, ito po yung rice fields. So, ito po yung Mabini, San Salvador, and Rizal. Tapos ito pong oblong, ito po yung Sacor. So, bale po, nakikita po natin na magkakalayo po sila. Approximately po, yung iba po dito, 4 to 6 kilometers far apart. Tapos yung iba po, yung pinakamalayo par, 14 kilometers far apart. So,
Bakit po ganon? Kasi po, pag magkakalapit po yung mga sample, maaaring po pare-parehas lang po yung makuha namin species po ng fungi doon. So pag magkakalayo po siya, makikita po natin yung diversity ng fungi doon sa mga sample na yun. So kahit po hindi po namin na-test lahat ng whole sa baras, hindi po namin nakita, hindi po namin ma-assume na ito po talaga yung estado ng baras. Hindi po namin ma-assume yun kasi 6 na lang po yung pinuntahan namin. Pero since po, naglagay po kami ng distansya, pwede po itong mag-serve na significant pa rin po siya na factor na ito, yung mga fungal species na ipepresent po namin, ay nakaka-apekto po talaga sa baras. Next. So, materials and methods. So, una pong ginawa namin ay nag-secure po kami ng permit dito. Kinausap po namin kayo para makonduct po yung study nyo. And with your help po, nakapag-reconnaissance survey po kami bago po kami mag-sample collection. So, bago po, mga 1 month po before kami mag-sample collection, papunta po kami dito. Pero yung mga ibang form po na napuntahan namin, since na-harvest na po, tapos yung iba po ay nasalanta po ng bagyo, mga tumupi na po, hindi po sila nasama sa study. So, agar preparation. Bago po kami pumunta dito, naghanda po kami ng agar, which is yung potato dextrose agar. Yung potato dextrose agar po ay gawa po siya sa potato infusion, tsaka asukal, which is yung dextrose, na mahalaga pong nutrients na pinagtutubuan ng fungi. Bale, sure po kami na favorite po ng mga fungi na yun, yung potato dextrose agar, kaya tutubo po siya doon. Tapos po, sa preparation feed din na din yun, gumamit din po kami ng antibiotic. Ang antibiotic na ginamit po namin ay amoxicillin. Kaya po kami gumamit ng antibiotic kasi po, di ba, ang antibiotic po na yun ay gamot po para sa bacterial infection. So sa agar po, pag sinama po namin yung sa agar, sabihin, wala na pong tutubong bacteria doon. Para po yun, makonfirm namin na fungi lang po talaga yung makukuha namin. So, ito po, nag-sample collection po kami. Tapos ang ginamit lang naman po namin dito ay mga scissor, gloves, sa ziplock lang po. Tapos nilagay po namin sa ice chest. So, kailangan po ilagay sa ice chest para po ma-preserve po dun yung integrity po ng fungi. Kasi po, pwede po siyang mamatay sa transport pag hindi po maayos yung pagtago po sa kanila. So, dito po sa sterilization, ang ginawa po namin dito, diba po, kumuha po kami mga sample. Yung mga sample na kinuha naman po namin kasi, ito na po yung may mga indication na may sakit po sila. It's either po meron silang lip spot, meron po silang mga stalk rot, may mga sheet blight, tapos may mga ear rot po. Yung nakita po namin may mga discrepancy po yung itsura ng plants, ay yun po yung mga kinulit namin. Tapos po, nung in-sterilize po namin sila, kita niyo po may Sonrox po. Gumamit po kami ng chloride solution, tsaka alcohol na patak-patak po namin sila doon ng 3 beses po para malinis po talaga siya. So, bale, ma-ensure po doon na matanggal na po yung dumi, yung iba pang bacteria, gano'n. Tapos po, since po may PDA po tayo, sigurado po na fungi po yung tutubo doon. Tapos, ayun po, nung tumubo na po yung mga fungi po, kasi po nilagay po namin yung plant. Ito po yung parang petri dish. Tapos parang may dahon po sa loob na yun. May tumubo doon, nag-sporulate po sila. Para po may mga cloud na texture po na yun. Tapos in-isolate po na yun. Tapos nilipat na po namin doon sa agar na may antibiotic. Tapos pag after po nun, hinayaan din po namin ng 3 to 7 days po na mag-sporulate po yun na mas lumabas po yung characteristics niya. Meron po doon may green, may blue, merong black, may white. Yung mga ganun pong itsura. Sure po kami na fungi po yun. Tapos, ginawa po namin, kinolory characterization po namin siya. So, tinignan po namin yung traits niya. Kasi po, ang rami po namin petri dish nun, yung mga 60 po yun. So, tinignan lang po namin kung ano po yung pinakakakaiba. Pag pare-parehas po, hindi na po namin sinama. Kasi po, ibig sabihin nun, iisa lang po yun sila. So, balik kunyari po, 5 po, tapos pare-parehas ng 3. Sabihin po nun, example nun, curvularia na po yun lahat. Pero po, para ma-sure po namin yun, nag-microscopy din po kami. Tapos makikita po namin dito yung mga conidia po ng sample. Ang conidia po kasi, ito po yung sexual spores po ng fungi. So, dito po nila ma-identify yung species po ng fungi kasi marami pong sex ang fungi para mga 2,000 plus po. Tapos iba-iba po yung identification doon. Kaya po kami nag-microscopy. Pero po, since hindi po kami expert ng microscopy, ay nagpa-test din po kami sa fungal laboratory ng UP Diliman. Tapos, nung na-test na po iyon, doon na po nila in-identify ang fungal species na meron tayo, which is yun po yung i-discuss mamaya. So, syempre po, para sa kasafetyhan po ng lahat, dinignan din po namin yun at nilinis po lahat. Salamat po.
slides po, i-discuss ko lang po yung about po sa naging resulta ng mga fungal species po na-identify po namin. Pero more on, dito po, mag-focus po ako sa rice. So, dito po, sa Farm 1 po, which is located po sa Barangay Mabini, nakapag-isolate po kami ng Aspergillus species na nagkakos ng stem rot. So, makikita po yung discoloration dito, no? So, ito po, meron po siyang irregular black lesion in the outer lip sheath. So, yung black lesion na to, once na nag-expand siya, yung disease niya is nag-a-advance din. Tapos, yung Aspergillus species po is kilala po siya as considered as secondary pathogen. Pero recent studies have found that Aspergillus species can act as a primary pathogen. Tapos, hindi lang rice din po ang na-infect niya, kundi yung nagkakasin po siya ng stem rot sa avocado, sa mga bamboo. Ganun po. Tapos, sa farm 2 naman, nakapag-identify po kami ng mucor species. Tapos, nakuha po namin to sa Barangay San Salvador. Yung mucor species po is nagkakause siya ng leaf spot. Then, ang mucor species is kilala bilang saprophytic. Pag saprophytic, it means nag-feed siya on decaying organic matter. So, it is characterized to have a long brownish gray streaks on the leaves. Then, nag-thrive siya sa mga moist environment. So, let's go. Then, sa Farm 3, nakapag-identify kami ng Corbulata species. So, ang Corbulata species naman is nagkakos siya ng leaf spot saka sheath blight. So, yung leaves niya is may symptoms ng brown spot and ito po yung brown spot. Ayan. Tapos, consider din po siya as opportunistic pathogen. So, pag sinabi pong opportunistic pathogen, it means pag mahina po yung immune system ng tao, tsaka po nag-a-attack yung certain fungal na to. So, ganoon din po siya sa plants. Then, ang Corbulata species po is nakakapag-reduce po siya ng yields and crop losses. So, often po yung Corbulata species is nami-misdiagnose ng nagkakos ng rice blast. So, ang Corbulata species nakakapag-implicate din siya ng other plant disease as well as leaf spot, sheath blight, stem blight, root rot, and necrotic crops. Then, sa Rhizopus species naman po, ito po is nadetect po namin sa all farms po ng rice. So, ang Rhizopus is nagkakos siya ng sheath blight. So, meron po siyang black lesion na nag-spread around the leaves. So, ang sheath blight po is usually, ang causes po talaga niyan is yung Rhizoctonia solani. Pero, sa lumabas po na result, is yung Rhizopus po yung nagkakos ng sheath blight. Pero, ang sinasabi lang po dito, yung Rhizopus species po is nag-act po siya as secondary pathogen. So, kailangan po ng further investigation about po sa relationship ng sheath blight and Rhizopus. Then, next. Sige. So, eto po, na-discuss ko na po yung mga na-identify po namin ng fungi. So, ano po yung mga nagiging factor nila kung bakit po sila nag-thrive, no? Mga factors niya po is yung high humidity, yung temperature niya, yung environment po, no? Kasi mostly po yung recent year po, marami pong mga bagyo po na dumaan dito sa Pilipinas, tapos mas naging prone po yung Rizal para doon. So yung environment na yon, naging ideal siya para mag-grow po yung mga fungi. So, tapos, yung Corbulata naman po is yung factors niya is yung poor drainage, tapos yung high moisture level din po. So, sa economic implications naman po is yung mga fungi nito is very important po, no? Kasi nakakapag-reduce po sa ng yield, tapos yung mga crop losses din po. Kasi marami pong naitala po sa sa Corbulata na parang 8 to 30% po yung naging result niya. Tapos din, 100% naman po sa rice blast. So parang sobrang sobrang concerning niya para doon. Kasi hindi lang naman hindi lang naman tayo nag-suffer, kundi din yung mga farmers din, no, yung nagtatanim nito. Kasi sa kanila din mapupunta yung kita, gano'n, tapos hindi nila alam kung paano sa solusyonan to. So, ayun po.
So yung makikita nyo, yung pinakamadami po nating species na na-isolate, which is the Curvularia species, which was found po dun sa tatlong farms po natin. So yung Curvularia species po natin, nagkakos po siya ng brown and white leaf spots sa mga corn natin. So ito po siya kung makikita. So next naman po natin na isolate, which is the Aspergillus species. At po yung may pinaka-less naman po na na-isolate po namin among the three, which is po nagkakos po siya ng nagkakos po siya ng yellowish brown leaf or stalk rot. So ito po, makikita niyo yung mga patterns po siya, yung mga putas-putas. So next naman po, which is the last, the Penicillium po species, which is, ito po yung species na hindi po natin, dapat po natin pagtuunan ng pansin as this species po, nagpaproduce po siya ng mycotoxin na pwedeng yun, mag-cause ng pagbaba ng production po ng corn natin and yun sa quality po ng corn po natin. So mas kilala po kasi yung natin, Penicillium po siya na ginagamit po siya as antibiotic. But once po na mag-infect po siya sa corn crops po natin, yun, pwede po siya mag-cause ng ear rot. So, ayan po yung mga cloud-like natin na texture sa corn natin. Yung makikita niyo po na next. So, bali po, di ba po, masabi po natin dito na kaya po naapektuhan po yung ganito kasi dahil nga po nagkabagyo po tayo. So, nung mga panahon na po yun, ideal po kasi sa Corbularia, sa Penicillium aspergillus, yung mga humidity, yung mamoist po yung lupa, ganun. Eh since po ubiquitous sila, sabihin saan, kahit saan po, nandyan po ang mga fungi, ang bacteria, maaari pong nakatira po sila doon sa soil. Tapos po, nung nagkasakit po, nung tumama po yung bagyo, nang hina po yung quality ng plants, madali po silang na-infect ng mga sakit na to. So, nung na-infect po sila ng mga sakit na to, nagkalabas po yung mga ganyang sakit. Pero po, may isa pa pong factor. Kasi po, yung mga ganito pong sakit, nakita po namin siya dun po sa part na farm na marami pong peste. So, meron din po kaming study na nakuha na yung peste po, yung mga infestation, parang sila po yung may dala po mismo ng mga Corbularia species at Penicillium species. Kasi po, yung mga ganito, alam po natin hindi na po to edible. So, kung may penicillium po siya, nagpo-produce po ng mycotoxin. In case po na ma-produce po siya, tapos ma-consume po ng tao, maaari po tayo magkaroon po ng skin infections, magkaroon po tayo ng lung cancer, tapos magkaroon pa po tayo ng asthma, ganun po. Kasi po, once po na nadamay po to sa sa production po, isabihin, mababa na po yung losses. Yung integrity po ng mga crop po na pinuproduce sa baras po ay bababa. Add ko lang din po, no, sa farms po na to, ito po yung kay Nanay Soling, tapos ito naman po yung sa may conception po, kay Sir Joel de Guzman. So, ito po, dito po, di po sila gumagamit. So, nagpa-practice pa rin po sila ng organic, pero masyado na po naging resistant yung pathogens, kaya gumagamit po sila ng fungicide. So, parang tinitignan po namin na naging factor din po yun para mag-thrive din po itong mga fungal species po na ito. Sabi po nila kasi po, gumagamit daw po sila ng urea. Opo, yun yan po. Tsaka po yung sinulensya. Opo. So, after po ma-identify yung mga plant diseases, so, in-identify naman po namin yung fungal species na makakatagpuan sa rice at sa corn. So, una-una po yung Corbularia species na may 24 isolates. So, pangalawa po, Aspergillus species na may 15 isolates. Tapos, yung Rhizopus mupor po is may 7 parehas na na-isolates. Tapos, yung Penicillium po is 2 lang po. So, it doesn't mean po na kahit ito lang po yung na-isolate na penicillium, hindi po dapat natin yung ikabahala. Since ang penicillium po is major po siya na mycotoxigenic fungi na nagko-contaminate ng mga crops dito po sa Pilipinas. As well as Aspergillus din po. Major mycotoxigenic fungi po siya. So yung Corbularia naman po, since nagpa-practice po ang baras ng organic farming,
Ang Corpularia po is nag-thrive po siya sa organic soil environment. So, yun nga po, yung naging factor din po yung pagkaroon ng bagyo during sample collection po namin. Kaya po, siguro yung Corpularia po yung pinakamataas na nakuha namin fungal species. So, yung Rhizopus tsaka po Mucor, is secondary pathogens lang po siya. Pero, kailangan pa po siya ng, ayun nga, yung sabi po ni Angel na kailangan pa po siya further studies. Opo, yung further study. Yun lang. So, ayan po, no, dito naman po tayo sa may species diversity. So, tinitingnan po namin dito kung yung mga fungi po ba is mataas ang diversity nila or mababa. So, dito po sa may Simpson's Index, so ito po, minimeasure po namin dito yung probability na yung two individuals or species randomly selected from a sample will belong to the same species. So, dito po sa rice is closer to 1. So, pag ganun po, pag closer to 1 value po, is sinasabi lang po nito is mababa po yung diversity niya, which is ang nangyari po sa corn. Then, ang dominance naman po is parehas lang, pero ito naman po, kung belong po siya sa different species. So, pag closer to 1 po, it means mataas po yung diversity niya. Kagaya po itong rice. Tapos, ang reciprocal naman po, is nire-represent niya po yung number ng equally abundant species na kailangan para mag-produce ng observed diversity. So, pag mas mataas po to, mataas din po yung diversity niya. So, ang rice po, compared po sa corn, mas mataas po yung rice. Tapos, ang mission ng winner naman po is, minimeasure niya naman po yung uncertainty in predicting the species identity of a randomly selected individual. So, dito po, kung makikita nyo, mas mataas po yung rice, so it means mas higher po yung diversity niya compared po sa corn. Tapos, sa evenness naman po, is minimeasure naman po dito yung relative abundance of different species. So, pag closer to 1 naman po, it means mas evenly distributed po siya. So, dito naman po, mas evenly distributed po yung corn compared sa rice. Tapos, ang overall result lang naman po is yung rice po is meron po siyang moderate to high fungal diversity. Tapos, pero mas pathogenic po yung na-isolate namin sa corn, no? Tapos, yung corn po is, ito na po siya, mas evenly distributed po siya compared sa rice. Ganun po. Conclusion, so this study confirmed the prevalence of fungal pathogens in rice and corn. So napatunayan po namin na hindi lang po mga bacteria or pest ang may kasalanan po kung bakit po mababa or bakit po nagkakaroon ng crop loss sa paras. So dahil po dyan sa fungal plant pathogens. Tapos ang Corbularia po ang pinaka-frequent species. So nakita po siya sa parehas na rice and corn. Sumunod po dun yung Aspergillus, Rhizopus mucor, at Penicillium po. Pero po, ito po ang pinaka-higher, pero ito pong dalawa yung nagkakos po ng sakit talaga. Pag nagkasakit po ng ganun po yung halaman, bababa po talaga ang crop yield po ng paras. So, yung mga may sakit po ay sheet blight leaf and leaf spot sa rice, and leaf spot po and ear rot po sa corn. Tapos po, lastly, rice exhibited higher fungal diversity while corn is fewer but evenly distributed pathogens. So, mas marami pong fungi, so bale, marami pong nakita sa rice. Pero po, yung mga nakita naman po sa corn, although onti lang po siya, mas consistent po na yun at yun po yung sakit po ng mga corn farms. So, ang recommendation po namin is mag-utilize po ng molecular techniques such as PCR and DNA sequencing for precise fungal identification. Kasi, mas okay po na gumamit pa tayo ng molecular para mas ma-identify po natin accuracy or specificity yung mga fungi species po. Tapos, second one naman is, kailangan po natin i-examine yung Penicillium species for possible biotechnological uses. So, yung Penicillium po pwede po siyang maging beneficial po, no, para po sa innovation po ng research. Tapos, kailangan din po tayo mag-reinforce ng organic farming practices, including crop rotation, organic fertilizers, and integrated pest management for sustainable crop protection. So, ganun po, sa recommendation po namin, na-encourage pa rin po namin yung Barasisan na mag-continue pa rin po ng organic farming practices nila.
So, further studies should analyze the pathogenicity and fungicide resistance, including genetic and environmental influences, to develop innovative control strategies. So, yung mga na-identify po naming species, kailangan po natin ma-analyze yung pathogenicity po nila, yung relationship po nila, and yung fungicide resistance din po. Kasi po kagaya po nangyari sa may corn po, na gumagamit po sila ng fungicide, pero nagkakaroon pa rin po ng disease, which is concerning po lalo na yung penicillium. Tapos, lastly po, yung future research should broaden its scope to include bacterial plant pathogens and insect pests, with a focus on their interactions with plant hosts and the development of sustainable management practices. So, ang limitation po kasi ng study namin is nag-focus po kami sa fungi. Hindi po kasali sa scope namin isang bacterial. So, parang i-encourage po namin yung mga future research na mag-research din po about sa bacterial plant pathogens na nag-thrive din po sa parasiticide. So, bali po, hindi na po namin kasi kakayahan na makita po yung pathogenicity at fungal resistance po. Kailangan na po yun mag-consult po sa mga eksperto po, which is yung para po ma-identify nila. Kasi po, yun po mga sakit po yun, di ba? Alam na po natin may sakit sila, pero hindi po natin alam kung gaano po kataas yung level po ng sakit na yun. Kaya po, i-consult po natin. So, doon sa fungicide resistance, actually, hindi na kaya ng oras and resources, no? And yun nga din, expertise. So, kaya naman, however, future ibang students na o ibang generation na kasi or yung mga na-isolate nila, try natin na i-fungicide resistance. Pero, hindi na Ayun po, maraming salamat po. Thank you po. 1, 2, 3. Thank you po. Ayun po, may mga tanong po ba kayo?